Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang ating Diyos sapagkat muli niya tayong binigyan ng pagkakataon na magsama-sama ngayong umaga upang makinig ng kanyang salita. Nais ko din pong pasalamatan at purihin ang ating Panginoon sa panibagong taon na ibinigay niya sa aking anak na si Teacher Pinggoy. Ngayon pong araw na ito, November 14, ang kanyang birthday at kahapon, November 13, ay birthday rin po ng aking apo na si Amaru. Naway patuloy kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y magpapatuloy na at ang ating pag-aaralan ngayon ay mula po sa Mateo 14 verses 15 and 16. At pinamagatan ko po itong ang mabuting lingkod. Ating pong basahin. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Salamat po sa salita ng Panginoon. Sa mga naunang kabanata ng Aklat ng Mateo ay makikita natin ang masidhing pagnanais ng Panginoong Hesus na makapagturo ng salita ng Diyos sa mga tao. Alam niya ang kasalukuyang sitwasyon at pangangailangan ng mga tao, kung kaya't buong pagmamahal niyang ibinahagi ito sa mga tao. Hindi niya alintana ang hirap at pagod na kanyang mararanasan at kahit saang lugar siya umabot ay talagang ginawa niya ito. Tulad po ng sinasabi sa Mateo 20 verse 28. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Masasabi kong siya ay isang mabuting lingkod at guro sapagkat ipinakikita niya rin sa gawa ang mga katuruan na kanyang ipinapangaral. Napakaraming tao ang sumunod sa kanya sa liblib na puok na iyon upang makarinig ng kanyang katuruan. Ang iba na may nagpunta roon kasama ang kanilang mahal sa buhay na may sakit sapagkat marami nang nabalitaan ang mga tao noon tungkol kay Jesus na siya ay nagpapagaling. Totoo naman po ito. Siya po ang ating dakilang manggagamot. Maaaring ang iba naman ay naparoon upang mag-osyoso lamang o yung tinatawag natin ngayong marites. At sa mga naunang talata ay nabanggit doon na nahabag si Jesus sa mga tao. Hindi lingid sa kanya ang nararanasan at nararamdaman ng mga tao. Iba-ibang sitwasyon sa buhay na minsan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang buhay at sila ay naliligaw. Napakahirap po kung tayo ay naliligaw o walang direksyon ng ating buhay. Tulad po nung nangyari sa amin na minsan ay hindi namin kabisado yung lugar na aming pinuntahan, kaya ang nangyari paikot-ikot po kami. Abay, sayang po ang gas, lalo na ngayon, ang mahal na po ng gasolina. Kaya, mga kaibigan, sandali lang po ang ating buhay dito sa mundong ito. Hanggat may pagkakataon po tayo, ay alamin na po natin ang katotohanan na magtuturo sa atin ng tamang landas na dapat nating tahakin. Nais po tayong tulungan ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't yung libu-libong tao na naroon ang panahong iyon ay hindi niya hinayaang makaalis, sapagkat alam ni Jesus kung anong klaseng buhay mayroon ang isang tao na hiwalay sa Diyos. Nais niyang marinig ng mga tao ang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay buhay. Mga kaibigan, wala na po ang Panginoong Hesus ngayon dito sa lupa, subalit narito ang kanyang salita, ang Biblia na malaya nating mababasa. Narito ang lahat ng katuruan kung paano tayo dapat mamuhay. Tandaan natin, hindi po sapat na alam nating may Diyos. Dapat ay kilala po natin ang Diyos. Nais niyang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ang lahat po ng tao ay nilikha ng Diyos, ngunit yun lamang kumilala at tumanggap sa Kanya ang binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Makikita po natin yan sa John 1:12. Nabasa din natin sa ating talata na noong dapit hapon ay gusto nang paalisin ng mga alagad yung napakaraming tao upang makabili ng kanilang makakain, ngunit pinigilan sila ni Jesus.
At dito ay nasaksihan po ng mga tao ang kanyang kapangyarihan dahil sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay ay nakakain at nabusog ang 5,000 kalalakihan maliban pa sa mga kababaihan at mga bata. Hindi lang yon, lumabis pa nga ng 12 kaing yung sumobrang tinapay. Wow! Napakabuti talaga ng ating Panginoon sapagkat hindi lang niya binusog ang mga tao spiritually, but physically din po. Di po ba't napakasarap makasama ang Panginoong Hesus? At ikaw ngayon, kaibigan, kung gusto mo ring maranasan ang kapangyarihan niya, huwag kang mag-alala. Dahil hanggang ngayon po ay naghihintay pa rin ang ating Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Kumakatok siya ngayon sa pintuan ng iyong puso. At kung nais mo siyang papasukin at hayaan siyang maghari sa iyong buhay, ay aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo ito at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. Sumampalataya ka kay Jesucristo at sa pamamagitan nito ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dumanas ka man ng mga pagsubok sa buhay, ay makakaasa kang nandiyan ang Diyos na aagapay at magbibigay lakas sa iyo upang makayanan at mapagtagumpayan mo ang lahat ng ito. At tayong mga sumampalataya at sumusunod sa Panginoong Hesus ay tinatawag ding mga alagad. Tulad niya, nais niya tayong maging isang mabuting lingkod, taga-akay ng mga kaluluwa tungo sa paanan ng ating makapangyarihang Diyos. Ang tanong po, tayo po ba ay tulad ni Jesus na mahabagin? O tulad ng kanyang mga alagad na kasama noon na ninais paalisin ang mga tao para bumili ng kanilang makakain samantalang sila'y nasa liblib na lugar? Pag-isipan po natin. Maraming salamat po muli at pagpalain po tayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos. Hanggang bukas po muli dito po sa ating Everyday God Daily Devotion.